Panyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanieras at ako po nagsisolong Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. January 10, 2023, isang araw matapos ang traslasyon. Kumusta po kayo mga deboto dyan? Nakapagpahinga na ba? Lalo na yung mga dumalo pa sa prosesyon kahapon. No, kumusta po ang inyong pagpapahinga? Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan. Bale, ito po ay sequel or kasunod lamang nung naging talakayan natin noong Monday. Dahil nga po noong Monday, tinalakay natin yung tungkol doon sa adoption or sino ba or kailangan ba ang consent ng anak kapag nag-aampon or mag-aampon ng ibang bata ang kanyang mga magulang. Dos Kumpanieras. Pero tonight, dahil nga po meron pong nag-react kasi noong nakaraang Monday, no? Sabi niya, ay walang kakwenta-kwenta naman yung batas na yan. Sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n ay tinalakay po kasi natin yung sabi natin na pwedeng ampunin ng magulang ang sarili niyang anak, no? Kapag ang anak ay illegitimate o non-marital o anak sa labas. Bakit? Dahil nga po may mga benepisyo or mga privileges or mga karapatan na ini-enjoy ang legitimate children na hindi na-i-enjoy ng illegitimate children. Dos Kumpanieras. Pero medyo na-trigger ako sa reaction ni Christina. Sabi niya, ay weird na ampunin ang anak. Ano yun? Anak na aampunin pa. Hindi daw ba parang demotion sa anak? Kasi hindi na anak, ampun na lang. Wala raw kwenta yung batas. Yun po yung sinasabi. Yun po yung reaction ni Christina sa tinalakay natin last Monday na yung pag-aampun sa sariling anak, no? Kapag ito ay illegitimate. Dos Kumpanieras. Kaya naman po para magbigay linaw kung ano yung mga privileges or karapatan na nai-enjoy ng legitimate at saka ng adopted children over and above yung mga nai-enjoy ng illegitimate or anak sa labas o non-marital children, minarapat ko pong talakayin na lamang ito para mabigyan din ng pagkakataon yung mga magulang na mayroong mga illegitimate na anak na ma-level up, no, yung status, no, ma-elevate yung status ng kanilang illegitimate child, no, sa pagiging legitimate sa pamamagitan naman po ng pag-aampon, no. Kaya po samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating mga talakayan at syempre magbibigyan linaw din natin yung ibang mga gumugulo sa isip ng ating mga kababayan para na din doon sa mga illegitimate children, baka pwede niyo kausapin ang inyong mga magulang o kung hindi man kayo aampunin, at least yung dokumento na nagpapatunay, especially kapag may mga ari-arian na maiiwan, mag-bequeath or mag-iwan ng dokumento na nagsasabi na magiging patas lang ang hatian ng mga aking mga anak. Kasi pare-pareho lang din naman kayong mga anak, hindi ho ba? Dos Kumpanieras. Ayan. So again, ito po ay bilang reaksyon sa text ni Maria Cristina o ni Miss Cristina na weird daw yung pag-aampon sa anak dahil dinidemote daw ang status ng anak sa pagiging ampon samantalang ito ay anak na. Ayan. Ito po kasi yung fact, dehado po sa maraming bagay ang isang batang illegitimate, lalo na kapag po hiwalay ang kanyang mga magulang. No? Talagang dehado sa maraming bagay. Unang-una, syempre, pagkausapin yung mana. Syempre, tayo ay excited kapag mana ang pinag-uusapan. At yan po ang palalaliman natin sa ating talakayan. Pero magandang gabi muna. Pagpupugay sa ating mga nanunood ngayong gabi. Si Carlos Bailon, magandang gabi po sa inyo. Tsaka itong si
Gael Enriquez Divina Flores, magandang gabi po sa inyo. Nanunood din sa atin ang ating mga kababayan sa Saudi Arabia, especially si Saudi Arabia ka ba? Si Sir Jinggoy Fondivilla, magandang gabi po sa inyo. At syempre si Mark Darrell Landrito, magandang gabi. Ma'am Grace Recta na Imbag Arabii, Tita Ami Miraflor Garcia, where were you yesterday? Ma'am Irene Almodovar, Jason Abalancia, gayon din si Gael Enriquez, Eva Duques at Roxanne Costo, si Joey Sumampong, okay, at kay Aida Lavapi, Odette Oxales, magandang gabi sa iyo amiga, Hilaria Pagunuran, Joey Sumampong, Mariludi Guzman, happy Wednesday po sa inyo, and syempre si Mami Belen Rivera Romel Kayabyab at Eds Maglakas. Nanonood din po sa atin si Ginoong Raymond Botalon at Wilson Altea Jr., si Kiara Fronda at Oscarita James Recta, Federico Bagisi at Rome Asuncion. Marami rin pong nanonood sa atin ng mga seafarers. Magandang gabi po sa inyo. Mga nakadak ngayon sa Houston, Texas. Si, ano nga bang pronunciation ito? Brice Sheffert, yon nakadak ngayon sa Houston, Texas ang kanilang barko at nanunood sa atin. Magandang gabi sa inyo, Cedric Mantaring, anak yan ng isang teacher doon sa amin sa Buena Vista, Marinduque. Magandang gabi din sa iyo, Richard Tantoy and Aaron Valdehuesa. Again, magandang gabi sa iyo, Cedric good morning sa inyo dyan, Cedric Mantaring, Richard Tantoy and Aaron Valdehuesa dyan sa Houston, Texas. Dos Compañeras. At syempre ang kanyang mga kasamahan sa barko na sinasakyan nila. Hindi ko na uulitin, mahirap i-pronounce. Magandang gabi po sa inyo. And of course, good morning sa inyo dyan. Ayan. So if you have questions po, feel free to send us your message sa pamamagitan po ng pag-comment sa ating DZRH TV live stream sa YouTube. Si Just Moves OFW, magandang gabi po sa inyo sa Papua New Guinea, at si Chona dyan sa Las Piñas City. Good evening sa iyo, madam. Dos Compañeras. Si Magdalena Martin at gayon din si Moonbeats ay nanunood sa atin at maraming iba pa. So, yan, pwede po kayong mag-comment din sa DZRH Dos Compañeras at gayon din sa DZRH News at DZRH News Television, mga Facebook live natin doon. At Rolly Duque, pwede ka rin mag-comment sa iba pang page natin. Si Rolly Duque ay nasa Alberta, Canada. At syempre, yun pong mga messages ninyo, dahil meron pa rin po tayong question, yung bonus question. Ito po yung magkano ang katumbas na mana ng isang illegitimate child, ay pwede po ninyong ipadala ang inyong sagot sa aking page, Attorney Rina Seco, dahil yun po ang nababasa ko, hindi ko pa po na-access ang messenger ng DZRH Dos Compañeras. Yan, si Attorney Campo, dati na-access ko to, no? In fact, masipag akong sumagot doon sa mga questions na pinapadala sa messenger, kahit si Attorney Cam lang ang pinapasalamatan. ako po yung sumasagot doon sa mga Dos Compañeras questions before. Although, ayun, si Attorney Cam ang pinapasalamatan ng mga nagtatanong, pero okay lang dahil Dos Compañeras page naman yun. Pero ngayon, hindi ko na sinasagot, hindi ko na rin masagot dahil nga po yung page na yun ay hindi ko na ma-access yung messenger. Ayan. Si Attorney Cam po kasi ang gumawa ng page na yun at controlled po ni Attorney Cam. Dos Compañeras. Brian Peña Cruz and Boboy Puertos, Violeta Montecalvo Zambrano. Yan, thank you very much po. Sabi nila, ay maganda yung topic. O, totoo, dahil napakarami po mga illegitimate children. Hindi naman po lahat ng illegitimate children ay produkto ng makasalan ng relasyon in the sense na anak ng mga magulang na merong sabit o merong asawa. Produkto ng adulterous relationship. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganoon, no? May mga pagkakataon na talagang nabuntis pagkatapos ay pareho namang single at hindi pa rin nagbuntis pero hindi pa rin sila kumbaga ay kasal dahil pinagpaplanuhan pala. May pagkakataon na hindi natutuloy ang kasal. Bakit? Ay nagka-problema, namatay yung isa, nagkasakit, hindi matuloy-tuloy ang kasal. Yung iba naman talagang ayaw palang magpakasal kasi gusto
sigurado ko, gusto ko pagka kinasal tayo, sigurado na wala nang hiwalayan. Kasi napakahirap magpaanal ngayon, hindi po ba? Kaya yung iba, saka na tayo magpakasal. Ang importante naman, tayo ay nagmamahalan at nagkakaintindihan at alam natin ang direksyon nating dalawa. Saka na tayo magpapakasal kapag senior citizen na. Dahil mahirap magpakasal, mahirap mag-aasas magpakasal, napakahirap din na magpaanal. Yung iba, talagang desisyon nila na magkaroon ng anak pero ayaw nila talaga ng asawa. So hindi po natin pwedeng sabihin na mga makasalanan kayo. No, mali naman po 'yun dahil igalang po natin ang pagpapasya, choice o desisyon ng ibang tao. Dos Compañeras. Ayan. So ayan, kaya nga po, yung mga nasa ganitong sitwasyon, yung mga bunga ng mga ganitong sitwasyon, bagaman natin hindi nila sinasadya ito, kamalas-malasan, pagdating po ng araw, doon pumapasok yung problematic na sitwasyon. Bakit? Nagiging unfair po kasi yung iba, Hindi pareho ang mga karapatan ng legitimate at ng illegitimate children dahil na rin po sa mga probisyon ng batas. Dos Compañeras. Ayan, at yan po ang tinatalakay natin tonight, kaya feel free po to send us your questions. Nakakasama po ninyo tonight. Nagsasolang Panyera ng Bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Dito lang po sa DZRH, Dos Compañeras. Dos Compañeras. Balik pang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasalang Panyera ng Bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco at tinatalakay po natin ang tungkol sa pag-aampon sa illegitimate child. Marahil ang iba, late tuner, magsasabi na weird. Kagaya yung reaction ni Miss Christina na weird na anak mo, aampunin mo pa. Pero ito po ay applicable sa mga sitwasyon na illegitimate ang ating anak. Ito po ay applicable hindi lang para sa mga tatay, kundi para sa mga nanay din. Dahil syempre kapag illegitimate ang anak ni nanay, kapag nagmanahan, namatay si nanay at meron pa siyang ibang anak, kapag po nagkaroon ng manahan ay lugi, dehado, unfair at maliit ang matatanggap ng isang illegitimate child. Dos Compañeras. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang magpasalamat kay Miss Marilu de Guzman. Hindi ko pala suot. Iba pala. Pang ano pala ang suot ko? Pang Captain Hook, Dahil ako po ay, may injury sa kamay, So, maraming salamat po sa pahabol na papasko, pa New Year at pa traslasyon. Miss Marilu de Guzman, thank you very much. Appreciated. Wag po kayong mag-alala, makakarating po kay Attorney Cam yung gift ninyo sa kanya, yung mga pampaswerte. Thank you very much. Dos Compañeras. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. Miss Zen, Hamilia Abetria, nakikiramay po ako or kami sa pagpanaw ng inyong minamahal na kaanak. Magandang gabi din, Miss Maria Belly de Castro. At itong si Ma'am de Castro, sabi niya, magandang gabi po, always hearing Dos Compañeras in my radio, even if you don't see me. Sabi niya ganon on FB. Maraming salamat po, Miss Maria Belly de Castro. Ginoong Hill Ocampo, dyan sa Tiaong Quezon. Kumusta po ang traffic dyan? Napaka-traffic dyan sa area ninyo. Dahil noong pauwi ako ng Marinduque, bigla pong sarado yung diversion road dahil meron daw damage. Ayan. Si Eli Abanto nanunood din sa atin. Itong si Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, ang sinasabi niya, sa akin, ang sabi niya, sa akin po kasi namatay ang papa ko, kaya nag-asawa ang mama ko. Ito pala si Gael Enriquez na ulit dun siya kasal. Si Gael ay okay lang sa'yo, Gael, nabanggitin ko. Pero hindi po kasi dapat, kung kayo ay isang illegitimate or non-marital child, hindi po ninyo dapat yun ikaya dahil hindi naman po ninyo yun kasalanan at wala pong nakakahiya sa pagiging illegitimate child. Dos Compañeras. Si Violeta Montecalvo naman, Zambrano, sabi niya, kaya sad na nagbunga nga po. Kaya ang apo ko walang middle name. Ano po ang dapat niyang gawin? Ayan, kawawa naman ang apo ko. Ganito po, kapag ang isang bata ay illegitimate non-marital child, kapag ka po isinunod sa inyong apelido, halimbawa
ako yung nanay, isusunod ko sa aking apelido ang aking illegitimate child. So seko lang po, wala po siya dapat na middle name or middle initial o middle name. So halimbawa ang ipapangalan ko sa kanya ay say for example Gael Seko, wala po siya dapat na middle name. Hindi niya pwedeng gamitin yung Soleta, which is my middle name, dahil lalabas sa record or magmumukha kaming magkapatid. Mali po yun. Kapag ka illegitimate child at nakasunod sa tatay, that's the only time na gagamitin ang middle name ng nanay. Again, hindi po gumagamit ng middle name ang isang illegitimate child na nakasunod ang apelido sa nanay. Dos Compañeras. Ayan. So, diretso po tayo sa ating talakayan. Magandang gabi po ulit, Cedric Mantaring, Richard Tantoy, and of course, Aaron Valdehuesa, dyan sa Houston, Texas. Mga seafarers na nakadak ngayon at nanunood, nakikinig sa atin sa Dos Compañeras. Ayan. Now, puntahan po natin, ano ba yung mga karapatan ng legitimate children or isang lehitimong anak ayon sa ating batas. Siyempre, meron pa silang mga specific na rights and privileges kasama na po yung equal share sa inheritance. Kasi automatic po, no? Kalahati ay nakareserba para sa kanila. At syempre, the right to bear their parents' surname. Automatic yun, nagkakaroon ng karapatan na dalhin ang apelido ng ama at saka yung parental care and education. Kapag ka illegitimate child, kapag ka po pala manahan at legitimate ang anak, walang kailangan patunayan na, anak ako ni ganito, narito ang birth certificate ko at eto, magkailangan ko pang magpa-DNA. Hindi na po kailangan. In fact, no, by the mere fact na ito ay nakapangalan kay tatay, no, at si tatay ay kasal kay nanay, wala na pong question unless of course si tatay mismo sabi, hindi ko anak yan. Tingnan natin, pero meron din pong limit ang panahon kung kailan niya maaring questionin ang filiation o legitimacy ng kanyang anak. Hindi po anytime na magustuhan niya. Dos Compañeras. Ngayon, kapag ka po illegitimate child, anak sa labas, non-marital child, ang share po niya ay katumbas lamang ng kalahati o 50% ng share ng isang legitimate na anak. Anong ibig sabihin nito? Kung ang isang legitimate na anak, no, ay merong 1 milyon dapat na mana, ay kalahating milyon lamang po ang makukuha ng isang illegitimate child. See, the disparity, yung pagiging unfair po, di ba? Yun po ang nakasaad sa ating batas. Kaya nga po, no, isa pong magandang solusyon kapag ka po isang illegitimate child, ito pong binabanggit ng ating batas, yung Domestic Administrative Adoption Act na binibigyan po ng mas madaling proseso at murang proseso ng pag-aampon. Ayan. At kasama po dito yung pag-aampon sa illegitimate child para level up ang kanyang status sa pagiging katumbas ng legitimate child. Dos Compañeras. Ayan. Maliban pa dito, kapag ka po illegitimate, kailangan pa, kung halimbawa hindi ito naisunod kay tatay at walang perma si tatay dito, ay paano pa niya isusunod, no? Paano kung sakasakaling mamatay? Paano mahihirapan si anak, si illegitimate child, na mag-claim ng mana? Dahil syempre tututulan niya ng mga compulsory heirs o ng mga kaanak ng legitimate family. Bakit? Syempre mababawasan pa ang kanilang paghahati-hatian na mana. Dos Compañeras. Again, kapag ka illegitimate at wala namang pag-acknowledge, kailangan pang patunayan ng paternity, no? Kapag ka namatay, napakahirap pong gawin ito. Syempre, yung mga maaari pa kayong gumastos para sa DNA evidence, no? At iba pang mga means o paraan para mapatunayan ang filiation o pagiging mag-ama. Or kasi pag nanay naman, hindi naman nagiging problema ito dahil syempre, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko anak yan, di ba? Ay dahil galing sa iyo eh. Dos Compañeras. At syempre, yung surname po, hindi automatic na isinusunod sa tatay ang apelido ng isang batang illegitimate child. Unless, of course, merong affidavit to use the surname of the father o kaya naman si Father Bear. Ang mismong nagparehistro ng bata, sinasabi niya, anak ko ito, isunod sa akin ang pangalan nito. No? At syempre, kapag ka po
usapin ng custody. Kapag ka illegitimate ang custody nasa nanay, parental authority automatically sa nanay, primary custody sa nanay, unlike doon sa marital children o lehitimong anak na ito ay joint parental authority or si nanay at si tatay ang may parental authority at custody ng bata. Dos Compañeras. So sino nga ba ang mga illegitimate children? Siyempre, yung ipinanganak na hindi sa loob ng isang valid marriage, no? Yung kaya hindi ikinasal o kaya naman ay yung nasa adulterous relationship. By the way, yun pong ikinasal pero void ab initio, o ibig sabihin, void from the very beginning ang kasal, except kung ang ground ninyo ay psychological incapacity sa inyong petisyon, ay itinuturing na illegitimate or non-marital children pa din. Bakit? Kasi, since avoid from the very beginning ang kasal, abay parang hindi na rin po kayo ikinasal dahil hindi po nire-recognize ng batas, ng korte, ang inyong kasal. Dos Compañeras. Pero just the same, kapag ka po ganito, ay kakailanganin pa rin ninyong ipa-declare sa korte na void ang inyong kasal. Okay, may problem. Parang may problema itong si Ma'am Virginia sabit sa kanyang mga messages. Pero, okay. Now, we go to, so binanggit na po natin yung mga disadvantages o yung mga hindi na i-enjoy ng isang illegitimate child. Kaya nga po yung offer ng RA 11642, yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act na nag-take effect noong January 2022, yun po ang pinakamabisa at pinakamabilis nating solusyon para ma-level up, ma-enjoy ng isang illegitimate child yung mga karapatan na patungkol lamang or ibinibigay lamang sa isang legitimate child. Dos Compañeras. Okay, so pwede pong ampunin ng magulang ang illegitimate child para magkaroon sila ng patas na karapatan ng kanyang mga legitimate children. So imagine na scenario, bigyan ko ng scenario patungkol doon sa mga nagagalit at bakit daw kailangan pang ampunin ang anak. Si nanay, say for example, si nanay may anak sa una, isang illegitimate child, tawagin nating Ana, Tapos nag-asawa si nanay matapos nang magkaroon ng anak sa una. Say matagal na magkaanak si nanay. Pagkatapos ay nag-ampun siya. Tawagin na nating Bea, si AB. Si Ana at saka si Bea na isang ampon dahil gusto ng asawa niya na, gusto ko mahalay, may anak tayong atin. So, o kaya naman, may anak sa iba si mister. Ampunin mo itong anak ko para atin tong dalawang anak. Ay di itsapera na sa illegitimate, si unang anak, si Ana. Say after some time, kasi sa amin sa Marinduque may tinatawag na pakate. Alam niyo ba yung kinakate? Kasi hindi magkaanak, mag-aampon, parang ina-attract daw, Ina-attract daw yung swerte, kaya mag-akakaanak din eventually. Ganun ang nangyayari sa iba, I don't know if you believe in that, pero sa amin, sa Marinduque, may tinatawag na, katiin mo para, magkaanak ka na agad. Dos Compañeras. Say for example, after some time, si nanay at saka si tatay, nagkaroon ng anak. So ito, ikinasal si nanay at si tatay, di ba? So, legitimate. Pero merong pangalawa, si Bea, ampon, Siyempre, pag sinabi nating ampon, epekto po ng pagiging ampon, legal na pag-aampon, katumbas ng isang legitimate child ang kanyang mga karapatan. So, ibig sabihin, yung ampon at saka yung anak sa legal na asawa, pareho silang legitimate, patas ang kanilang mga karapatan. Paano naman si Ana, Napag-iwanan, dehado si Ana. Bakit? Siya ay isang illegitimate child. Dos Compañeras. Paano kung bigla pong namatay si nanay? Paano yun? Anong mangyayari sa mga karapatan ng tatlong bata? Si Ana, si Bea, at saka si, letter C? Anong pangalan letter C? Carol. Sige. Lagyan natin Carol. Si Ana, na isang illegitimate, si Bea, na legally adopted, at si Carol, na isang legitimate child. Ano ang
ang magiging karapatan nila? Dos Compañeras. Ang sinasabi po ng batas, yung ampon at saka yung legally adopted, yung ampon at saka yung legitimate child, si Carol, pareho po ang kanilang karapatan, no? Patas. Buo ang kanilang mga karapatan. Ibig sabihin yung one full share na inaalat para sa legitimate child, mai-enjoy nilang dalawa. Paano si Ana, no, illegitimate, anak sa una, anak sa labas dahil hindi naman kasal si nanay doon sa una niyang kinasama o doon sa tatay ni Ana. Abay kung ang share po ni Carol at saka ni Bea ay tig 1 milyon, kalahating milyon lang po ang makukuha ni Ana. Kung ikaw si Ana, dehado ka, aangal ka, hindi ba? Dos Compañeras. Di ba? Paano po namatay si tatay? No? Si Ana, walang makukuha kay tatay. Si Bea at saka si Carol, may makukuha naman kay tatay. No? Buo pa din. Kawawa naman si Ana. Kung ikaw si Ana, ay, iyak na lang tayo. Pero may pagkakataon na isaayos ito sa pamamagitan ng RA 11642, no? Na itong Domestic Administrative Adoption and Alternative Care Child Care Act. Dos Compañeras. Again, kapag ka po yung epekto ng adoption o pag-aampon, yun maaari na ninyong gamitin yung apelido ng inyong adopter, no? Pwede po kasi si nanay o si tatay ang mag-adopt, no? Or both, no? Kung sakasakali. Kasi kung nag-asawa na si tatay, pwede ring ampunin nung kanyang pwede nang ampunin ni tatay o pwede ring ampunin ng kanyang asawa or both of them. Although hindi po obligado yung bagong asawa ni tatay na ampunin yung kanyang yung illegitimate child ng kanyang asawa. Ayan. Syempre, kapag ka po may adoption, yung adopter, yung nag-ampon at saka yung inampon ay merong reciprocal right na magmana sa isa't isa. Yung adopted, nagiging kamag-anak na din niya yung lahat ng kamag-anak ng kanyang adopter. Ito po ay sa ilalim ng bagong batas. Ayan, kagandahan po nito. Kasi dati, noong yung dating Domestic Adoption Act, ang kamag-anak lang nung inampon ay yung nag-ampon. Walang pakialam yung ibang kamag-anak o kahit yung asawa, kapatid, tatay, nanay nung nag-ampon. Ang nagiging karelasyon, kaband, o ibig sabihin ang may relasyon lang bilang adopter, adoptee, na magulang at anak, adopted, yung nag-ampon at yung inampon. Walang pakialam yung ibang mga kaanak nung nag-ampon. Dos Compañeras. At syempre, yung adopter, nag-i-enjoy po ng maternity at paternity leave within 1 year from the issuance of the adoption order except for those in adult adoption. Anong ibig sabihin nito? Kung ikaw ay nag-ampon ng bata, meron kang maternity at paternity leave na ibinibigay sa iyo ang Administrative Domestic Adoption Act. At ito ay maaari mong ma-enjoy within 1 year mula sa inyong pag-aampon. Maliban na lamang kung ang inampon po ninyo ay adult na. Dos Compañeras. Now, dumako po tayo sa mga questions. Magandang gabi po muna, Gaudencio Gerardo Novales, nanunood sa atin dyan sa Marikina. Gayun din, si Marcelo M. ay may question siya yung tungkol sa kanyang mga kapatid. If the sale of father's property is valid. Actually, ang tanongin po ninyo kung property ito ng tatay ninyo, na iba siya ng landas, no? Iba siya ng question. Kung ang tatay niyo ay nagbenta ng property, at ang tanongin po ninyo, tatay ninyo, totoo ba na nagbenta ka ng property? Kasi walang pakialam yung mga kapatid ninyo kung buhay pa ang tatay ninyo. Bakit? Wala namang say ang tatay ninyo, assuming ang property ay sa tatay lamang ninyo. Dos Compañeras. Okay, si Jinky Parley Andrade, sabi niyo, ay kawawa naman si Ana. Totoo. No, paano kayong nasa posisyon ni Ana? Okay.
Sabi niya, nakasunod sa papa ang surname, kaso wala namang pamana, attorney, kaya magsisikap na lang ako para makapundar para sa sarili. Totoo ka dyan, ano? Hindi po kailangan nating umasa sa mana dahil binibigyan po tayo ng Diyos ng karapatan at ng mga kakayanan para pagyabungin ang ating buhay. Siyempre, kapag ka namatay naman si nanay at si tatay, maganda rin naman na meron pamana, hindi ho ba? Although, yun ay bonus na lamang. Okay, si Hilaria Pagunuran, attorney, di ba, kung hiwalay ang ang mag-asawa at may sustento ang lalaki sa anak, di ba kung may trabaho ang babae, dapat suluhin ng ama ang pagpapaaral sa anak? Dos Compañeras. Actually, ang susustento po sa bata ay joint responsibility ng magulang, regardless kung ano ang status nila, kung sila ay hiwalay o magkasama pa o sila ay hindi kasal, no? O kasal. Joint responsibility. Kayong dalawa ang gumawa ng bata eh. So, ang mangyayari po dyan, ikukompute. Halimbawa, ikaw, Mami Hilaria, nasa iyo ang custody ng bata. No, iko-compute mo ngayon. Magkano ang nagagastos? Isama mo na rin yung sa renta. Halimbawa, 3 kayo sa bahay, nagrenta kayo ng 15,000, di lumalabas, tigli 5,000 kayo, di ba? Kayong 3. So, isama nyo 5,000 sa renta. Sa tubig, i-divided by 3 mo din. Pati na rin yung mga iba, yung ibang mga expenses, pamasahin niya, iba pa niyang mga pangangailangan. I-total mo yun, kasama na yung kanyang pang-tuition at pang-pamasahe and all, no? Pati pagkain. So, yun, divided by 2 mo. Pero, i-consider mo din, kasi syempre, ikaw ang nag-aalaga sa bata, no? So, yung pinasyal na aspeto, maring hindi magkapareho, pero take note, napakahirap mag-alaga ng bata, especially pag pasaway. Hindi po ba? Pagka nagkasakit, no? Ikaw ang mapupuyat. Kaya isa yun sa mga dapat na maging konsiderasyon din ni tatay sa pagbibigay ng sustento. Dos Compañeras. At mga tatay naman, wag na ninyong antayin na habulin pa kayo ni Mrs. o ni Ma'am, no, ng inyong anak bago kayo magsustento. Baka sabihin niyo, ayaw na ipakita sa akin ng bata, attorney. Magkaiba po ang inyong karapatan, yung visitation rights, sa karapatan at obligasyon ninyo sa pagsusustento. Magpetisyon kayo sa korte para sa visitation rights kung ayaw ipakita sa inyo ang bata, no? Pero yung sasabihin niyo, hindi ko bibigyan ng sustento ang bata dahil hindi mo pinapakita. Magkaiba po sila. Ayan. Dos Compañeras. Okay, so binanggit na po natin yung mga effects ng adoption, yung sa surname, yung mag-inherit sa isa't isa, yung pagkakaroon ng pagiging kamag-anak na, pati yung mga kamag-anak ng adopter, at syempre yung maternity at paternity benefits, no, within 1 year from adoption, unless of course adult ang inyong inampon. Now, may question dito si Cecil Flores. Sabi niya, attorney, question po, yun po bang totoong magulang, ibig sabihin yung biological parents, may mana pa po ba sa pinaampon niyang anak? And vice versa. Ayan. Ang sabi po doon sa bagong batas, yung Domestic Administrative Adoption Act, kapag ka po in either intestate or testate or in an intestate succession, yung adoptee at saka yung adopter ay meron pong reciprocal rights. Ibig pareho silang magmamana sa isa't isa without distinction from legitimate affiliation. Ibig sabihin na hindi naiiba sa mga legitimate na relasyon. Now, however po, kung yung adoptee at saka yung biological parents ay nag-iwan ng will, yun pong rule on testamentary succession ay mag-a-apply. Ibig sabihin, bibigyang pansin din po or ikukonsider din po yung nakalagay sa will or yung tinatawag natin na last will and testament. No? So, but without a will, ang masusunod po ay yung intestate succession na yung ng adopting parent ang magmamana o kaya yung adopter ang magmamana. Dos Compañeras. Okay, ito naman may question dito. Ang adopted child o ampon po ba ay may karapatang magmana sa kanyang biological parents? Kung ang pag-aampon po ay legal o formal, ang adopted child ay hindi na itinuturing na legal na tagapagmana, no, ng kanyang ito pa sa bagong batas na ito, ng kanyang biological
biological parents. But no, although doon po sa lumang batas no, sa family code, nananatili po silang tagapagmana ng isa't isa. But then again, itong bagong batas ay doon na nakafocus na, nakasentro na doon sa nag-ampon at inampon. Ayan. So, yun. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po muna. Ursulita Arago. Sabi niya, merong message siya dito. Kaya lang hindi ko pa mabasa. Bakit ganun? Ayan. Yung youngest po ay product ng adultery pero hindi po napag-uusapan sa loob ng pamilya. Pag namatay po yung tatay, yung youngest po ba na hindi biological son ay pareho din ng share sa mana kasi kasal yung nanay niya? Ano pong ibig sabihin nito? No? 3 brothers. Yung youngest ay product ng adulterous relationship pero hindi na pag-uusapan. So ano pong ibig sabihin ninyo? Kasal pero adulterous ang relationship kasi inconsistent po na adulterous yung relationship pero kasal. No? Wala pong adulterous kung yun ay kasal silang dalawa. Pakilinaw nga po, Miss Ursulita Arago. Pero halimbawa po kung halimbawa po na ito ay anak sa labas, at sinabi na, pinaangkin-angkin lang. Yun pong mga legitimate children or mga tagapagmana, pwede pong umangal dito. Bakit? Pwede po itong questionin yung paternity. Dahil nga po, syempre, apektado ang kanilang share sa kanilang mana. Dos Compañeras. Okay. Merong question dito si Jonaline, attorney, illegitimate child po ako, ang mama ko naman po ay may ampon. Legal po yung adoption niya. May nagsabi po sa akin pag nagmanahan lamang ang ampon kesa sa akin. Tama po ba yun? Pakilinaw nga po. Jolene, nilinaw na natin. Although ito po kasi ay private message sa atin. Ang question ni Jolene, siya ay illegitimate child, may ampon ang nanay niya. Syempre, no, kung legal po ang pag-aampon doon sa bata, ay mas malaki ang karapatan noong ampon kaysa sa inyo. Kaya maganda, magpaampon na din kayo sa nanay nyo. Or, no, ang gawin ninyo, sabihin nyo sa nanay nyo, or mami, kung nakikinig ka man, no, mami ni Jonaline, mag-execute, kung ayaw mo na rin amponin, edi mag-execute ka po ng will. Kaya lang mahirap kasi kapag ka may will pa, alam mo bakit? Ay pupunta ka sa korte, ipapa-approve ninyo yung will. Magpipetition pa kayo. Unlike sa adoption, na pupunta kayo sa RACO, Regional Alternative Child Care Office, at doon kayo magsasampa ng application for adoption. At ito hindi na ninyo paghihirapan. Bakit? Ay establish naman yung relationship ninyo Adopting an illegitimate child. Wala na pong masyadong question ito. Kailangan nyo lang patunayan na anak nga ninyo ito. Inaampun ninyo. Yan. Para kung sakasakali intestate ang succession, ibig sabihin wala kayong will, automatic, hati ang inyong anak, ang ampon at ang inyong totoong anak sa mga ari-ariang maiiwan ninyo. Dos Compañeras. Magandang gabi po sa mga taga-Bulacan, lalong-lalo na kay Ngoyong Montes at yung mga iba pang nanunood sa atin. Okay, sasagutin po natin. Iba kasi yung question ni Ma'am Dea, Dea Austria, may tungkol sa driver's license. Okay. Si Tess, itatanong ko lang po, attorney, kung paano kung dalawa ang birth certificate dahil po sa adoption, yung isa rehistro sa totoong parents, yung isa pinalate registration ng nag-ampon. Okay. Ma'am Tess, hindi po talaga legal yung adoption, dahil ito po yung tinatawag na simulation of birth or simulated birth. Ibig sabihin, dinaya po or illegal po ang naging pagpaparehistro, yung pangalawang rehistro sa inyo, dun sa bata, So, ang mangyayari po niyan, kung sakasakali may magrereklamo, paari pong makasuhan ng simulated birth, ang kulong hanggang 10 taon. Pero meron pong pagkakataon na ayusin ito sa pamamagitan ng pag-avail ng benepisyo ng birth as Rectification Act, kung saan meron po kayong hanggang March 2029 para ayusin ang record ng inyong anak or ng anak ng bata na simulated birth, Magiging legal din po ang pag-aampon, pero hindi na po ninyo kailangan dumaan sa korte at wala na rin po kayo magiging kriminal na pananagutan kung sakasakali. Yun po ang kagandahan noong benepisyo nitong bagong batas, yung birth
Rectification Act. Dos Compañeras. Or Simulated Birth Rectification Act. May question po tayo, yung ating bonus question para sa chance manalo ng 500 pesos. Pahabol na papasko mula po sa akin at sa isa nating generous sponsor. Ang question natin, magkano katumbas naman ng isang illegitimate child o ng isang anak sa labas? Ipadala lang po bilang message or private message sa aking page, Attorney Rina Seco, at doon ko po pipiliin. No? Importante po na naka-follow din kayo at liker kayo ng DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yun lang sa akin yung po papadala dahil yun po ang aking na-access. Okay, and I would like to thank si Miss Marilu de Guzman sa inyo pong pahabol na papasko at magandang gabi din po sa inyo. Chief Al Villanueva, magandang gabi po. Thank you very much for watching. Happy New Year po. Itong si Chief Al nakasama ko dito ng Christmas party ng DZRH. Kaya lang hindi na kami nagkita ulit. Biglang nawala siya. Ayan. Anyway, magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Tita Rose Manuba, Irog. Irog, yun po yung pangalan yun po yung tawagan ni Tita Rose at ang kanyang husband. And of course, Kuya Mario Manuba at mga taga Malibago, Torrijos, Marinduque, ganyan din ang mga taga IBP, Marinduque, Integrated Bar of the Philippines, Marinduque. Magandang gabi po sa inyo. Hindi pa ako nanununtok, masakit lang po yung kamay ko. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras at ililibrati natin Ching Elag. Magandang gabi sa inyo. Dito lang po sa Dos Compañeras, Attorney Rina Seco po. Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasalang panyera ng bayan at Attorney Rina Seco. Maraming mga sumasagot, kaya lang hindi naman naka-follow. O, di ba? Kaya isa po yun sa mga requirements natin. Sana naka-follow po kayo. Ayan. So, may mga questions pa dito. Ano nga ba yung question kanina before we pause for commercial? Kasi merong isang magandang question. Sino na nga ba yun? Ito pala yung question pala. Nasagot na pala natin. Ito yung dalawa ang birth certificate dahil sa adoption. Yung isa ay ipapakancel. Ipapakancel po ninyo at kasama na po dito sa magiging proseso doon sa Simulated Birth Rectification Act, yung pag-avail ng benepisyo noon para din po maging legal ang inyong adoption. Yun. At ika-cancel po yung isang birth certificate. Yan. Nasaan na ba yun? Ito po yung clarification, adulterous po kasi while the husband was in another country, doon po na-conceive yung youngest. Okay. Kapag ka po ganito, si tatay, kinestyon po ba ni tatay yung, na-question po ba ni tatay yung paternity? Kasi, or legitimacy. Kasi pag kinestyon po ni tatay, tapos namatay si tatay, kayong mga anak pwede po ninyong ipagpatuloy yung pag-question. Pero, meron lamang pong certain period, kapag ka po nasa ibang bansa, from 2 years from the time na na-discover po ni tatay na nagkaroon ng adulterous relationship at nagkaroon ng anak sa iba, yung kanyang misis. Pagka po lumagpas yung panahon at yung itinatakdang period, parang ay waive na po yung karapatan ninyo na questionin pa. Ibig sabihin parang tinanggap na po ninyo. So kayo, na maaari po kayong mag-question later on kung naumpisahan ni tatay o kaya naman ay kung hindi man naumpisahan, hindi pa naglalaps yung period. At kayo rin ay late na nyo nalaman. Although kasi kung magkakasama kayo yun yung problema no? Dos Compañeras. But definitely po si anak sa labas, no, ay anong tawag doon? Tagapagmana siya ng nanay ninyo pero hindi ng tatay ninyo kung halimbawa po nagkaroon ng pagko-question doon sa kanyang filiation. O ibig sabihin, kinestyon nyo yung pagiging anak niya ng tatay ninyo. Ayan. Ask ko lang po kasi yung boyfriend ko pong ask ko lang po kasi yung boyfriend ko pong gusto niyang ampunin ang anak ko. Pwede po ba yun? O ibang process po? Parang na-question na tanong na ito sa atin yesterday. Pwede naman po, in fact, kapag ka po pumapasok pa rin po ito doon sa Domestic Administrative Adoption Act kasi pinapayagan po yung asawa niya. Ito yung tinatawag na step-parent adoption na pinapayagan po doon sa bagong batas. At sa sitwasyong ito, hindi na po kailangan yung 5-year na habitual na pagbalik-balik dito sa Pilipinas. Ayan. Yan po ang isang kagandahan ng batas na ito. Ayan. Dos Compañeras.
May question si Rosemary D. Sabi niya, need po ba magpirma ang tatay ng bata kung papaampon ng nanay? Hindi po sila kasal, wala din pong paramdam ang tatay at hindi po nagsusustento. Ibang usapin po yung hindi pagsusustento, ibang usapin po yung pagpirma ni tatay. Kung halimbawa po si tatay ay alam naman ninyo kung nasaan, kailangan pong pumirma ni tatay doon sa adoption papers. Now, other than that, no, kung hindi po alam kung nasaan si tatay, unknown, missing in action, no? Hindi nyo alam kung buhay pa or what, no? Pwede po kailangan po ninyo mag-resort sa tri-media. Actually, 4 na yung radio, TV, tsaka yung newspaper. Magkakaroon po ng pag-a-announce na hinahanap itong tatay na ito dahil may concern ganyan. Pagkatapos, sama nyo na rin yung social media kasi ngayon, mas lagana po ang social media. Mas madaling maghanap ng tao ngayon kapag nasa social media. Dos Kumpanya. Kung hindi naman po, hindi siya pumirma, hindi ninyo sinunod yung prosesong ito, either hindi siya ma-approve or hindi mag-grant yung petition for adoption, or kung ma-approve man or mag-grant man, pwede po itong questionin at ipabaliwala. Again, no, kahapon yung Gulyas versus Gulyas, yung anak hindi nagbigay ng written consent. Ito sa tatay naman, yung Castro versus Castro, maari pong maging problema. Castro versus Gregorio, pwede pong nullify ni tatay yung adoption kapag kaganito. Dos Kumpanieras. Okay, kung paano makapag-demand ng support kapag foreigner ang father ng bata, illegitimate ang child ng bata. Kapag ka po foreigner, medyo may kahirapan. Paano idadaan po ninyo? Kung nandito po sa Pilipinas, madali po yun. Magpadala kayo ng demand letter. Pagkatapos ay doon po mag-uumpisa. Kung halimbawa po nasa ibang bansa, medyo may kahirapan, you will have to engage the services of a lawyer o kaya mag-coordinate po kayo sa Philippine Embassy, sa US Embassy para kung ano at ano man. Para dun po kasi, yun, nagdidepende po kasi sa mga obligasyon na sinasaad ng batas kung saan kung saan national ang hinihingan ninyo ng sustento. Dos Kumpanieras. Roel Resyo, Daddy, magandang gabi sa'yo. Late si Daddy Roel ngayon. Naghatid ba kay Jackie? Pero nandito po si Jackie. Nakita ko nung kanina bago tayo mag-umpisa. Okay, ang bilis po ng oras. May mga questions pa. Pero bukas, kayo po ba ay nakimarites o nakitolits doon sa 299 pesos na engagement ring? Alam mo ba yon? Alam ni Jeric no? Ikaw, paano pag binigyan ka ng 299 pesos na worth ng engagement ring? Pag-usapan nga natin yan bukas sa DZRH Dos Compañeras. Bukas po yan. Dos Kumpanieras. Kaya sa mga gustong makimarites, gustong making osyoso, dito po, pag-usapan natin. At syempre, magiging masayang talakayan. Kasama na din yung mga karapatan, donation by reason of marriage, kung ito ba ay kailangan bang isoli, kung sakasakaling hindi matuloy ang kasal, no? Kailan pwedeng isoli, kailan demandable ang pagsasoli. Ayan, yan po ang tatalakayin natin bukas, kaya mag-ready na yung mga questions. Yung mga in love dyan. Ayan, lilipas din yan. Hindi, joke lang. Kayo naman. Sa question po natin, sa ating bonus round, the bonus question, magkano ang katumbas ng mana ng isang illegitimate child? Ang sagot, syempre, katumbas ng 50% or kalahati ng share ng isang legitimate child. At ang winner po natin tonight, congratulations sa iyo. Tama ang sagot niya. Sabi niya, katumbas ng kalahati ng share ng isang legitimate child. Ang sumagot, halos lahat naman kasi kayo ay tama. Meron lang sumagot na bakit 1 million. Pero ang tama pong sagot ay katumbas ng kalahati ng share ng isang legitimate child. At ang napili nating winner tonight is si Miss Kiara Fronda. Ipadala lang po, i-private message po sa akin ang inyong mobile number or GCash number kung saan maari nating ipadala ang inyong 500 pesos. Dos Kumpanieras. Miss Marilu de Guzman, your point is well taken. It's just that meron po kasing nangyari dito na nanalo pagkatapos ang sinasabi po niya, hindi pa po napapadala. Yung pala, nagpadala siya ng ibang number, tapos kiniklaim, ito yung Gcash ko, pero may pinadala siya. Buti na naging screenshot tayo. Anyway, sige po, your points well taken. Ipapadala po natin as soon as possible. Sabi ko last week, every Saturday ang padalahan. Kaya alam, may mga makukulit na gusto. Ngayon na po, kung natapos tayo ng 7:30 ay 7:32, nandiyan na, nasa na po yung premyo ko. Hindi po naman ganun. Minsan, offline ang bangko. So ako po,
ako po ay nagda-drive pa pauwi. So, please give me some time, okay? Pero makakarating po sa inyo. Hindi naman po umaabot ng 1 linggo. Anyway, babalik po bukas ang programang Dos Compañeras. Nakasama po ninyo ang nagsusolang panyera ng Bayan Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipina. Magandang gabi, everyone. Nakasama ko po, Jeric Barreto. Good evening, everyone. Dos Compañeras.